Hi guys! Today sasabihin ko sa inyo ang aking top 8 budget outdoor basketball shoes of first half ng taong ito, 2024. Kaya guys, hindi na natin ito kailangan patagalin pa. Samahan nyo na ako. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Unang-una sa aking listahan is yung X-Step Ling Ren or X-Step Malik Beasley 1. Tama ba? Hindi pa yata, guys. Hindi pa talaga ito ang main shoes ni Malik Beasley. And hello X-Step, kailan nyo ba siya bibigyan ng sarili niyang signature shoes? Pero guys, kaya ako sinasabing parang Malik Beasley 1 ito is dahil ito ang kanyang ginagamit ngayon. Ito ang isa sa aking favorite shoes gamitin ngayon kasi nga, alam nyo naman, small forward ako, power forward, almost same position kami ni Malik Beasley. And for me, ito talaga ang top 1 outdoor shoes kasi yung outsole niya guys, sobrang tigas. Sobrang lalaki, kakapal ng grooves. Hindi masyadong nag-a-attract ng dust kahit ipang outdoor nyo pa, kahit madumi pa. Konting punas lang, okay na okay, good to go. Napakaganda ng stops. Nasa 3,700 to 3,500 siya. By the way guys, lahat ng nandito sa listahan, budget nga, no? 3,500 siya pababa. So mga umaabot to ng 3,500 pag may voucher kayo. No? So siya umaabot siya ng 3,500 on a regular day. Hindi kailangan mag 6,600, hindi kailangan ng event. Talagang mura po siya. Isa siya sa pinakamagaan na high cut, mid cut basketball shoes sa ngayon, no? And bihira na nga yung mga ganitong mga high cut shoes eh. So isa siya sa napaka-comfortable din. Kumpleto siya ng mga hinahanap ko kung pag-uusapan natin yung support. Meron siyang extra support na torsion plate, no? Shank plate. TPU lang po yan pero okay lang. Meron din siyang TPU sidewall. Tatlo pa yan guys, kaya tuwang-tuwa ako kasi ramdam na ramdam ko yung lateral containment nito. And full length, Ace foam pa siya. So napakaganda. Ito po ang kanilang main premium cushioning setup ngayon. No, ito yung nilalagay nila sa mga pinakamamahal nilang running shoes, pinakamamahal nilang basketball shoes, yung Ace foam nila, no? Talagang Ace foam talaga yan. Kasi napaka-bouncy, napakaganda rin ng impact protection. And yung uppers niya, napaka-supportive. TPU woven uppers din po ang ginamit sa kanya. So panalong-panalo po talaga. Aking top 1 po yan. One of my favorite this year. Not to mention pa, herringbone pattern po yan, no? Yung outsole niya, kaya stop on a dime po talaga yan. Kumbaga, herringbone pattern, subok na panalo ang outsole talaga. Number 2 na po tayo, 361 degree one motion. Ito ang isa sa pinakamura dito, no, sa ating list. No? Number 2 ko to, no? Nakakagulat, napakamura niya pero napakasulit nito guys, no? Isa na naman sa pinaka-lightest na mid-cut or high-cut ngayon, no? TPU yarn woven uppers po ang ginamit sa kanya. So, napaka-supportive ng uppers pa lang. And, syempre, yung pinagmamalaki ng 361 degree pag pinag-uusapan ng outdoor basketball, no? Yung Rubestech outsole, no? So, napakatigas po talaga ng outsole nila. Makakapal din yung grooves, halatang tatagal. Napakamura pa. So guys, syempre pag pipili ka ng outdoor shoes, parang pang second option shoes mo yun. Parang pang wakwakan po, pang harabas yan. Syempre maganda talaga na affordable yung pang harabas mo na shoes. Kasi hindi yan masyadong tatagal eh. Kung lalo na kung mostly outdoor ka naglalaro. Diba? Alam naman natin na pag outdoor, nasisira po kagad. So napakaganda talaga, kaya ito number 2 sa akin, no? Kasi napakasulit niya, kasi kahit 2,800, 2,500 siya guys ha, gimagamit po siya ng premium top 1 foam ng 361 degree which is yung Quico Tech foam nila, no? Meron pa itong torsion plate na tinatawag nilang arc lock. Isa sa mga minimalist na mid-cut na shoes
hindi masyadong bulky kaya natutuwa ako. And very comfortable din and magaan. Hindi, wow. Next, ang aking number 3, ang ating top 3, ang Anta 3-point rain. Kaya ito bumagsak ng top 3, no? Itong top 3 guys, interchangeable to, no? Kahit alin dyan, talagang panalo na, hindi ka na magkakamali. Pero for me, bumagsak siya dahil sa price. Kasi magiging 3,500 lang siya on a super event. Napaka-special day. Parang 6,655, no? Mga ganyan. Ngayon, nasa 3,900 siya. Pag may voucher, kaya mong pababain plus yung coins mo, mapapababa mo siya ng 3,500 kasi yun yung limit, 3,500. So, pasok naman siya doon. And for me, isa to sa mga pinaka-underrated na sapatos ng Anta. Hindi pinapansin. Pero guys, kailangan nyo ito matry kasi unang-una, gumamit ito ng Cement Buster outsole. No? Cement Killer outsole or Cement Buster. Yan ang ginagamit nila sa mga pang-outdoor basketball nila, no? Guys, sobrang tigas ng outsole nito. Parang for me, so far, ito yung may pinakamatigas na outsole ng Anta. Meron po itong torsion plate naman, nylon sheet, pero okay lang pa din. At least may torsional support, no? May twisting support din. Meron din po siyang TPU 360-degree support, no? Palibot po yan. Ang ganda po ng pakiramdam. Napakaganda po ng lockdown yan. Gumamit din po siya ng pinaka-premium foam din nila. Ng top 1 foam din ng Anta. Ginamit din naman dito. Kaya tuwang-tuwa rin ako, no? Nitrogen-infused foam ang ginamit sa kanya. N2 foam or tinatawag nilang Nitro Edge foam. Parang mala Adidas Boost yan, guys. Yung itsura niyan. And ang tuwang-tuwa ako kasi gumamit din ito ng Cyan Fiber uppers, no? Para po yung yung mga ginagamit sa mga Jordan, ginagamit sa mga pinakamamahal na sapatos ngayon, no? Very kasi siya, very durable, very breathable, and lightweight pa po. So napakaganda po talaga niyan. And comfortable pa rin naman po itong 3.3, no? Very comfortable pa rin siya. Yun nga lang bumagsak siya kasi medyo mahal po siya. Next, itong ating number 4, no? Isa pa to sa mahal, kaya rin siya pang-apat sa atin, no? Yung Li-Ning Bad 5 Furious. No, kung hindi ganito yung presyo nito, for me parang ito yung aking top 1 sana. Kasi yung outsole nito, kung pag-uusapan lang yung outsole, kung pag-uusapan lang, wala na iba pag-uusapan kunyari, patigasan lang ng outsole, pagandahan lang ng outsole, ito yung dapat na top 1 sana. No? Kaso lang, for me, uumpisahan ko na kung bakit bumagsak siya sa number 4, which is, panalo pa rin naman, nasa half ka pa rin naman, nasa top 4 ka pa rin. Kasi medyo nasa stiff side siya, hindi siya masyadong comfortable, medyo on a heavy side siya, and mukha siyang lifting shoes. Hindi siya mukhang basketball shoes. Pag binibenta ko siya, kala nila running shoes o weightlifting shoes nga, training shoes ang akala ng mga ibang bumibili sa akin. Pero kompleto po ito, no, ng pang-outdoor talaga. Napaka-tough niya. Yung rubber niya, ang pangalan, tough rubber na kagad. Napaka-tough nito, na meron din itong heel lock, pro bar lock. So, napakatigas po talaga niya. No, napakaraming TPU support. Yun nga, heel lock for heel containment. No, pro bar lock for torsional support, your twisting support po yan, yung sa ilalim yan. And yung aking paborito dito, kaya talaga guys, pag support, panalong-panalo talaga to. Kasi meron tong solid system. No, yung parang niyang ano nga ba yung strap. Yung strap niya may kwenta. Yung iba kasing strap, no, pamorma lang. Ito yung strap niya talaga, mararamdaman mo talaga. No, actually, kahit hindi ka na magsintas, yung strap lang ito, panalong-panalo na talaga. Maganda tong matry kung 100% outdoor basketball kayo, isa to sa dapat nyong magamit, no? So, next half na po tayo. Pang-lima is yung aking X-Step Sky 1. Napakaganda naman ito. Actually, meron pa ako nito. Dito, X-Step Sky 1. Hawakan na nga natin, no? Gumamit din siya ng TPU woven uppers. Pero 2-layer siya. Meron din po siyang mesh sa ilalim. So, isa po ito sa mga, for me, pinaka-pogi dito. For me, aesthetically, napakaganda niya. Gumamit din ito ng X-Step Ace Foam, ang kanilang main foam, no? And yung sidewall TPU nito, almost the same din nung Ling Ren. No? Marami po siyang TPU
dito sa side for lateral containment. Napakaganda po talaga ng support. Meron din po siyang extra support sa ilalim. Ayan po. For torsional support, ang laki din po niyan and nag-act din po siya as a arch support. So sa mga flat-footed dyan, may arch support na po to. Napakapanalo talaga. And one of the most comfortable to, no? One of the most comfortable. Pag X-step talaga yung comfort lagi nilang pinaprioritize. Tingnan nyo naman guys, meron pa itong Achilles pillow. And sinabi ko nga kanina, di ba? 2-layer siya. So, meron din siyang 2 layers yung upper. So, meron din siyang mesh sa loob. Alam niyo naman, pag mesh, no, talagang malambot yan. Well-padded po. Isa sa pinaka-well-padded na sapatos po ito na dito sa list natin. And ito na. Ito na, sasabihin ko na kung bakit siya kasama sa top outdoor basketball shoes. Kasi gumamit po siya ng X-Dura Traction or X-Dura for short. Nandyan po. And tingnan nyo naman yung pattern. Herringbone pattern na naman. And meron parang pabulaklak dito sa baba. Solid rubber outsole. Sobrang tigas. And malalaki na naman yung grooves. Halatang tatagal. And kaya mataas pa rin siya sa, sa list is dahil affordable din po ito. No? By the way guys, huwag kayong mag-alala. Lahat ito na mga sinasabi ko dito nasa top 8. Meron po tayong link dyan sa baba. So, next is yung sinabi ko na nga kanina, no? Yung Anta-Cement Bubble 2. No? Yung Anta-Cement Bubble 2, gumamit na naman po siya ng cement killer or cement buster na outsole. Very supportive na sapatos. Yung uppers pa lang niya, very supportive na. Ang uppers niya more on mesh. Meron po siyang TPU bubble dito, no? For lateral containment. And tingnan nyo naman yung napakalaking TPU heel plate dito for kanilang external heel counter, no? Very supportive po yan. Plus, gumamit po ito ng Anta Bubble Foam. And for me, bagay na bagay itong bubble foam nila, A-flush bubble nila sa outdoor. Kasi napaka-bouncy nito. And for me, parang tatagal siya kahit napakatigas. Meaning tatagal, hindi kagad siya magbo-bottom down kasi matigas siya, Very comfortable din po, may Achilles pillow din and napakalambot din, well-padded din po sa loob. Kasi nga, sinabi ko kanina, mesh, so well-padded din. And lastly, meron din itong torsion plate na maliit po. TPU lang naman, pero okay lang, at least may torsion plate pa rin po. Isa rin po, no, kaya ko siya hindi masyadong mataas din pala sa list kasi medyo nag-a-attract po siya ng dust. Hindi naman deal breaker, hindi naman dangerous na dulas, pero kasi sobrang alagang dusty ng pinaglalaroan namin. And parang for me, may reason kung bakit hindi ko to binenta. No, yun lang. Yung palang alam nyo na panalong-panalo to. And number 7 natin, ating top 7 is Li-Ning Shadow 5. Sa list, nag-iisa po siya sa listahan na to na gumamit ng drop-in midsole. Natatanggal po yung midsole nito. Parang mala Kobe shoes, no? Which is maganda. Li-Ning boom yung midsole nito. Hindi sobrang kapal nung kanyang drop-in midsole. Unlike nung mga 808, para siyang half-half lang. No? Parang meron pang midsole yung Shadow 5 Pero napakaganda pa rin po kasi yung Li-Ning boom cushion nito, which is yung drop-in midsole nga, is napakakapit. Meron siyang mga parang may mga grip siya na pattern na talagang very grippy talaga. Na hindi dudulas yung paa mo, parang minamagnet niya yung medyas mo. Pero may disadvantage yan. Napakahirap po niyang suotin and parang minsan uncomfortable yung pakiramdam. Kaya rin po siya bumagsak sa list. Isa pa, kaya siya bumagsak sa akin, medyo mabigat siya than dun sa mga nasa list na to. And medyo bulky siya. Pero okay lang naman kasi pogi pa rin ito tignan. No, for me, ang ganda pa rin niya tignan. Very supportive na shoes. Pero guys, kaya ko siya nasama syempre dito dahil yung kanyang outsole, panalong-panalo po talaga. Very squeaky, stop on a dime. Pagliling yata talaga, napakaganda lagi ng outsole nila. Tough rubber pa rin po yung ginamit dito. Solid rubber outsole po ito. Napakakapit.
hindi po masyadong nag-a-attract ulit ng dust. And kahit mag-attract ng dust, okay lang. So last na tayo guys. Ang aking last is yung 361 degree Thorn. For me, ito na yata yung pinakamatigas na outsole ng 361 degree. Sobrang tigas, sobrang kapal ng outsole. Pag tinignan mo palang, alam mo ng pangdigmaan eh. Parang pang bota, parang pang army boots, parang ganun. Parang pang trail run, parang pang bundok. Ganun eh. Very aggressive yung pattern. Very aggressive yung grooves, malalaki. Rubestech po na technology yung ginamit dito. Rubestech outsole. Kaya naman ganun. Meron din po siyang unturn. Ito po and ito po para maiwasan yung tapilok. Yung uppers niya more on rep stop, more on leather. Budget shoes po siya basically. Budget shoes. Kaya hindi tayo dapat mag-expect ng too much from these shoes. Hindi nilagay sa kanya yung karamihan ng technology ng 361 degree. Pero for me, worth it pa rin. Quick foam light po yung foam na ginamit sa kanya. Basically, para siyang pang second option na shoes. No, second shoes, lalo na kung outdoor ka maglalaro. Very supportive ng mga aso lang, kaya rin ito napunta sa huli kasi yung fit niya medyo may konting hindi ko gusto yung fit nito. No, para siyang maikli. Para sa size 45, parang tumatama ako sa dulo. May comfort issue siya. Maganda pa rin ang kanyang bounce. Ang ganda pa rin ng impact protection, ng quick foam light nga na ginamit kahit budget shoes siya. Very responsive pa rin, pero hindi siya masyadong low to the ground. No, more on pang forward po yung sapatos na yan, no. Pero worth it po talaga. Napakamura. Ito ang pinakamura dito sa list. No, sa 8 to, siya ang pinakamura. Lahat naman ito panalong-panalo sa presyo, guys, no. So, kahit alin dyan na mapili ninyo, goods na goods yan. Hindi ako mapapahiya. Lahat din yan, guys. Lahat din yan nasa description box, no. Legit seller po yung mga link na yan. So, huwag kayong mag-alala. Highly recommended po lahat yan, lalo na kung ikaw usually naglalaro ka sa outdoor basketball court. No? Pero guys, kung naghahanap pa kayo ng mga pang-outdoor basketball shoes dyan, maglalagay po ako ng link dito. And yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!